Ang Bitag Kilos Pronto ang pambansang sumbungan. Mapa-labor man yan, SSS Sumbong OFW kahit na tungkol sa sustento. Tunad na lamang nitong inilapit sa amin ni Janet Chua. Ang OFW na amaraw kasi ng kanyang 12 taong gulang na anak, kinalimutan na sila. Mula noong 2015, wala na silang natanggap na ni 5 sustento. Alamin natin ang buong kwento. Ako po si Janet Chua, lumalapit po kay Sir Tolfo Bitag para humingi po ng sustento sa papa po ng anak ko. Kasi po matagal na po siyang hindi nagpapadala ng sustento sa anak niya. Mahigit na po 3 taon na po siyang hindi nagbibigay ng sustento. Ang sabi niya po pag nagkapera daw po siya at nakabalik po siya ng abroad, siya ay magbibigay ng sustento. Ngayon, nung isang araw, pumunta po kami ng barangay, pabarangay po siya para humingi po kami ng sustento sa anak niya. Ang sabi po ng anak niya doon sa bahay nila, pinuntahan po ng barangay, ang sabi po ay nasa abroad daw po siya. Ngayon, kaya hindi po kami nakahingi po ng sustento sa kanya. Ngayon, ang ginawa po namin, lumapit po kami dito kay Sir Tolfo Bitag para humingi po ng tulong po sa kanya. Nag-iisang pambansang sumbungan kahit huyang mga sustento, pwede ho namin pakialaman. Kasama natin sa ating studio ng si Janet Chua. Ang inarereklamo niya ho, yung ama ho ng kanyang anak na si Cornelio Aklan, abay ayaw ho sustentuhan. Mga pangalan ho sa birth certificate ho ng kanyang anak. Siya ho ay medyo nag-aalangan ho ang POEA na panghimasukan to hanggat hindi nakasampa ng kaso ang misis. Ito hong ang nanay ho ng bata si Janet Chua. Dito ho sa inarereklamong OFW na ito'y pumapaltos na ho, ayaw na magsustento. Ganun na lang, dati 2015 nagsusustento siya. Ito sa kabilang linya ho natin si Attorney Batas Mauricio. Ito ho yung ating resident lawyer ho natin ng Bitag Kilos Pronto, ang nag-iisang pambansang sumbungan sa linya ho natin. Magandang gabi sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang gabi po, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon makapaglingkod sa ating mga babayan. Alright. Attorney, alam ko kararating mo lang galing Estados Unidos na matagal ka nawala ng Pasko, no? So medyo na-miss ka rin ng mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Bitag Kilos Pronto. Sa ganitong klaseng sustento na sinasabi ng misis, itong hindi naman misis, yung inaho ng kanyang anak na hindi tumigil ang pagsusustento noong 2015. Ngayon, nag-aalangan yung POEA kasi wala pang formal na reklamong isinasampa itong nanay nung bata na kung saan nakapangalan ho ang sa birth certificate si Cornelio Aklan na gusto namin gumawa rin ng hakbang para ho kumbaga sa passport o yung sinasabi ho natin pati ho yung pagiging OFW na maobliga ho siya. Kaya lang dito sa parting ho to, remiss na ho to, no? Operator ho to sa Qatar na ayaw na magsustento. Ano hong dapat magawa ho natin, Attorney Batas Mauricio, bilang public service na ho? At para maliwanagan, mabigyan din ho ng ito'y education or information ho yung iba pang kapareho ho nitong sa kasong ito. Alright, maraming salamat, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat, Bitag Kilos Pronto. At sa una pong pansin, makikita po natin na maliwanag sa Republic Act 7610. Yan po yung Anti-Child Abuse Law. At maging sa Republic Act 9262 o yung Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na pagka ang isang lalaki ay hindi po nagbigay ng sustento sa kanyang mga minor de edad na anak, ibig sabihin 17 years old and below na mga anak, at hindi rin siya nagbibigay ng sustento sa ina ng mga batang yan, siya po ay nagkakaroon ng pananagutang kriminal. Una, sa hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak sa Republic Act 7610, Anti-Child Abuse Law. Pangalawa, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, pananagutan sa Republic Act 9262 yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Mahalaga pong malaman ng ating mga kababayan, lalo na ng mga ina ng tahanan o di kaya ng mga kamag-anak ng mga bata na nakikitang inaabuso ng kanilang ama sa hindi pagbibigay ng sustento, na ito pong ganitong klase ng mga hindi pagbibigay ng sustento ay may parusa pagkakabilanggo ng 20 taon. 20 taon sa mga
hindi sinusustentohang ang mga anak, 20 taon sa hindi sinusustentohang nanay ng mga anak. At kung ang anak ay 2 o 3 o 4, hiwa-hiwalay po yan. Individual na criminal liability ang tatama doon po sa ama na hindi nagbibigay ng sustento. Now, by way of educating yung ating mga nakikinig at yung ating mga dumudulog dito po sa Bitag Kilos Pronto, sa inyong pong malaganap na programa, Ginoong Ben Tulfo, kailangan po maintindihan nitong mga nanay o yung mga kapamilya ng mga batang hindi binibigyan ng sustento na kailangan may paunang pagkilos kahit na sa pamamagitan ng verbalan lamang na humihingi sila ng katuparan ng obligasyong magsustento kahit po hindi muna nakasulat na demand letter o kahilingan doon sa taong dapat magbigay ng sustento. Pwede po ito sa pamamagitan ng paghingi ng verbal doon sa lalaki, pakikipag-usap sa telepono or overseas call o di kaya sa mga voice over internet protocol messenger service na tinatawag, yung Viber o yung Messenger o kung ano pa mang iba, WhatsApp o kung ano-ano pa mang ibang kakayahan sa internet na makausap yung mga nasa ibang bansa na libre. Yan. Pangatlo, pwede pong kausapin din yung pong mga nanay o tatay ng lalaki o di kaya yung kanyang mga kapatid kung wala na silang tatay at nanay para may paabot yung kahilingan na masustentuhan ang mga bata, sustentuhan ang nanay ng mga bata. Pagka po talaga nagkahigit at katulad nito, na hindi kikilos ang POEA, ano po mga iba kaya siya ng gobyerno dahil wala pang nakasampang kaso, sa ganyang klase, pagka po nakipag-usap na, verbalan, yung nanay o yung mga kamag-anak ng nanay o ng mga bata doon sa lalaki o sa mga kamag-anak ng lalaki na hindi nagbibigay ng sustento, pwede na pong diretsuhin ng sampa ng affidavit of complaint. Diretso na po yan. Mas maganda sa piskalya doon sa lugar kung saan nakatira yung mga bata upang maumpisahan ng agad ang kasong kriminal. Pagka po na isampa ang affidavit of complaint, laban po doon sa lalaking hindi nagbibigay ng sustento, kikilos na po ang POEA para mabigyan ng pasabi yung principal o yung agency sa Pilipinas at po pwede na rin maitulog sa DFA para manotaryo, magkaroon na lang ng notation yung pasaporte. Naku. Ay, Attorney Batas Mauricio, ito yung pinakasaysay ng pambansang sumbungan Bitag Kilos Pronto. Hindi lang sa pag-aksyon, pagbibigyan ng edukasyon, kaalaman, karapatan ho ng mga anak na pinababayaan ng kanilang mga palpakis na ama. Ganon din ho yung mga ina, nagpapakanda, hirap alagaan yung mga anak, tapos pinababayaan lang ng itong mga irresponsable, in this case OFW. Sir, Attorney, tulungan na siguro ho natin, gawa na ho siguro tayong manghakbang. Sabi mo nga sa piskalya, diretso, kawawa naman ho yung ina at yung anak na 12 years old, nandyan sa baba na parang napabayaan. Siguro out of Humanitarian Act, Christian Act na rin, tulungan na lang ho natin, Attorney, para nang sa ganun, madiretso magawa na natin ng hakbang. Yung hakbang ho na kinakailangan, na kung saan, yun hong kilos agad, para nang sa ganun, yung DFA at saka yung POEA, magawan ho ng aksyon para maobliga na yung responsableng ama. Kumbaga nga po, Ginoong Ben Tulfo, kilos agaran, kilos pronto, ayun, para mapitag ng batas yung pong ama na hindi nagbibigay ng suporta. Ganito na lang ho, Attorney, ang gagawin namin. Sasamahan ho namin ang nanay para matulungan na lang natin. Pagtulungan na lang natin, Attorney Batas Mauricio, ganun din sa Bitag Kilos Pronto, iisang layunin, ito ho'y serbisyo publiko talagang totoong totoo. Mrs., okay? Huwag ka nang umiyak. Okay na. Alright. Maghihintay po kami, Ginoong Ben Tulfo, okay, sa pagdating ng mga nais ng humingi ng tulong sa Bitag Kilos Pronto. Alright. Salamat po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Attorney. Ganito lang, Mrs. Sasamahan ka namin para makapag-file ka na ng kaso sa piskalya. At yung ama ng bata na yan, maging palat para sa iyo, sa iyong pangangasiwa, pagpapalaki ng bata, may obligasyon din siya sa iyo. At hindi siya pwedeng pumalpak niyan at sasabihin mag-antay na parang binabaliwala. Kung dati nagbibigay ng sustento, pagkalas 2 taon, natigil na, abay, teka muna, may problema yan. May kulong yan. 20 years. Mabuti nga kamo, isa lang, 20 years. Pag 2 anak mo, abay, 40 years, 60 years. Kung 10, abay, 100 years. Wala nang laya yan. Bitay na yan. Ha? O bibitagin na natin para mabita yan. Okay?
Okay na ba sa'yo? Huwag ka nang umiyak. Okay na. Tutulungan ka na namin. Sasamahan ka na namin. Ngayon mismo, sasamahan, tatawagan namin ng dediretso. Bukas yung tanggapan ni Batas, Attorney Batas Mauricio. Ito yung resident lawyer ng Bita Kilos Pronto. Okay? Para nang sa ganun, makakilos sa piskalya, diretso na sa POEA, pati yung pasaporte niya, makakansila dahil may kaso na eh. Ngayon, luluhod siya sa'yo. Pagluhod niya naman, tadyakan mo naman sa lalamunan. Ganti-ganti lang yan. Okay ba sa'yo? Bakit? Okay na yan. Parang ayaw mo eh. Okay yan. Diyan, nakangiti ka na. Kasi kanina, pati tuloy ako naiiyak eh. Okay? O sige, diyan ka na. Okay?